araw na ito, we are indeed very happy sa National Task Force LCAC. And by the way, I'm just one of the spokespersons of the NTF LCAC. Ang primary spokesperson natin ay si Yusek Lorraine Badoy po. Ongoing yung kanyang VTC and I have to follow her kasi importante rin yung conference na ongoing sa ngayon. But yes, ako'y natutuwa dahil nakikita ko dito sa Panay, dito sa Iloilo, dito sa Pasig, ang convergence ng mga government agencies natin. Matagal na binuo natin itong convergence na ito through the National Task Force LCAC. Ahead ang I think ahead ang inyong region dito sa Region 6 as far as the RTF LCAC is concerned. May mga issues pa sa ibang lugar, but overall napakaganda na po ang result. Tayo lahat ay nagtutulong-tulungan kasama yung mga ating mga stakeholders, kasama ang clergy, kasama ang mga kaparian, kasama po ang mga bishop. At yan po ay kinagagala kong i-announce sa inyo dahil marami po sa kanila ngayon ay nakakaintindi na kung paano in-infiltrate ng Communist Party ang lahat ng sektor ng ating society, including the clergy, ito nga, yung mga kabataan, yung mga eskwelahan, even all the government agencies. But sa ngayon, nakikita natin, buo ang ating gobyerno, tutulong-tulong tayo para yung mga former rebels natin ay matulungan natin sa kanilang pagbabalik loob. Seryoso ang ating gobyerno sa pagtulong dito sa ating mga former rebels. At I'd like to announce that it's not only happening here in Panay, yung mga pagsusurrender po ngayon nakakagulat. Hindi na pa isa-isa. Sa ngayon po ang nagsusurrender, 6, 4, 6, 8, 9. Lately po, doon sa Sorsogon, 9 ang nagsurrender, isang unit. In other words, hindi na ngayon yung tipong iihi lang yung NPA, tapos tatakasan niya yung organisasyon niya para mag-surrender. Ngayon po, sila mismo nagkakalapitan na sila sa isang unit. Ibig sabihin, nagkakaroon ng agreement na tapos na itong away na ito at sila ay desidido na bumalik sa gobyerno at na-realize na rin nila yung hirap at of course yung seriousness ng ating gobyerno para tulungan sila para magbalik loob. Kaya ngayon po, ang mga surrender sa ngayon, nationwide, ay padami ng padami. And like I said, by groups na sila, hindi na yung pa isa-isa. So ito ay isang magandang pangitain. Palagay ko kung yung armado mismo ay na-realize na nila kung ang katapusan itong insurgency na ito, palagay ko naman yung ibang stakeholders natin, yung ibang miyembro ng legal front organizations ay kakalas na. I feel it. Nararamdaman po namin doon sa, ako personally, nararamdaman ko yun kasi I receive thousands of messages every day. At marami po doon nangagaling saan? League of Filipino Students, mga estudyante sa Ateneo, sa UP, mga estudyante sa PUP, mga members ng Anak Bayan. For some reason, nakuha nila yung number ko. Anong sinasabi doon? Maraming salamat po, sir, doon sa inquiry, sa Senate inquiry, at ngayon namin naintindihan dahil doon sa mga narinig namin ng mga miyembro ng Sambayanan, sina Ka Eric, sina Joyce, sina Ka Amihan, dahil doon sa mga narinig nila, naintindihan nila lalo na totoo pala ang sinasabi ng gobyerno. Hindi nagpo-propaganda ang gobyerno. Lahat na narinig nila sa akin 2 years ago ay totoo pala at narinig na nila dito mismo sa mga reference persons. So napakadami po yan. And that's really the purpose why we are exposing these organizations para mahiwalay. Mahiwalay natin yung mga biktima nitong Communist Party of the Philippines, mga biktima ng kanilang exploitation, doon, hiwalay natin doon sa mga hardcore, yung mga party group na nagpapatakbo nitong mga organizations na ito. Ito lang ang habol natin, yung members ng CPP, itong mga party group members, underground mass organizations na sumisira dito sa mga magagandang organisasyon na ito at advokasya ng mga organisasyon na ito para hakitin itong mga miyembro na ito para sumampa sa hukbo, sa New People's Army. Doon po ang problema. So now,
Ano po ang kasunod nitong exposure na ito? Ang kasunod po nito ay kaso, legal action. So legal offensive na po tayo. That is why we wanted to talk to DILG, the legal cluster of Region 6. Dahil papunta na tayo doon. Doon na tayo sa legal action. Now that we have these living witnesses to provide us all this testimony, all this, their depositions are with us already. Very clear po ang connection ng above ground organizations na ito sa underground. Okay, so yun po ang direction natin at palagi ko in the coming months mararamdaman nila yung pag-crumble nitong Communist Party of the Philippines. And I hope sabay-sabay natin itong magampanan sa Solcom, dito sa area nyo, sa Region 6, even sa Mindanao, kasama ng Samar, Northern Luzon. Actually, ramdam at nakikita namin ang mga reports from the field, halos sabay-sabay ito sila na mag-crumble. So, maniwala lang tayo. Wala munang politika, wala pong munang politika. It doesn't matter kung liberal ka, PDP ka, o ano, iisa lang ang objective natin. Tapusin itong insurgency na ito. At kung mayroong mga grupo na sumusuporta dyan, hikayatin natin. Natapusin na rin yung pagsusuporta nila. Especially now na meron na tayong anti-terror law. Napakalinaw doon. Anti-terror law, ang participation ng isang tao at kung paano sila magiging liable sa batas. Providing material support, intangible or tangible. Providing safe houses, providing transportation, providing food. Napakalinaw po yan doon sa anti-terror law. Pero sana po, magtulong-tulong tayo na explain ito sa ating mga kababayan, sa ating mga stakeholders para mas mapadali ang problema, mas mapadali ang pagbigay ng solusyon dito sa insurgency na ito. At sabi ko nga, kapag tayo po ay magpa-file na ng kaso, yung kakasuhan natin ay yung mga hardcore na lang. Hindi na isasama yung mga ordinary member ng for instance, 140,000 teachers yan na members ng Alliance of Concerned Teachers. Ayaw natin na sila lahat ay nakakulong. Ang gusto nating ikulong ay yung party group member na nagpapatakbo nitong yung Kaguma. So, napakadaming organisasyon yan. Maubos yung oras natin kung explain ko yan lahat. But yun po ang dapat natin intindihan, yung legal front nila, yung connection nila doon sa underground, at yung malinaw na connection nila dito sa revolution na ito, especially sa New People's Army. So, once again, I'd like to thank the local government of Pasig, the regional task force, all the local government agencies nandito ngayon, the military commanders who are here. Thank you for believing in the cause of this National Task Force LCAP. We really have to work as one in order to finish this business possibly before 2021. So once again, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.